Good morning, mga kapatid. Today is Friday. At ngayong pong araw na ito, mula po sa ating daily devotion, dito sa ating God's Morning, tayo po ay dadako naman po sa aklat ng Old Testament. Ito po ay matatagpuan po natin sa Joshua 1:8. Tayo po ay mapapaalalahanan ano ba yung pagkakaiba ng pagkakaiba ng pagbabasa lang at ano kaya ang tinuturo sa atin ng talatang ito. At ngayon pong araw ng Friday, August 1, 2025, ngayon po natin ito mula po sa aklat ng Joshua 1:8. At magatat po natin itong The Discipline of Divine Meditation. Bakit nga ba mahalaga na ito ay ating pagbulay-bulayan o pag-isipan, pagmuni-muni sa salita ng Diyos. At ngayon po sa ating pagtalakay na ito, ay tayo po ay tutungo sa aklat na ito mula po sa Joshua 1:8. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Joshua 1:8. Ang sabi po dito ay, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng protection mo, kalakasan ng katawan, at mga blessing na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At samahan mo rin po kami, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang gagawin. Pangunahan mo po kami. Ikaw nawa ang makita sa aming mga ikinikilos, sinasalita, at iniisip, Panginoon. Nawa patuloy mo po kami patnubayan at bigyan ng gabay sa aming mga gagawin ngayong maghapong ito. At sa mga may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita, kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Patuloy mo pong palakasin ang kanilang mga katawan. Nang sa ganon, Panginoon, ay mabigyan mo po sila ng panibagong kalakasan, O Lord. At ganon din sa aming mga mapag-aaralan ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin na mapag-aralan ang iyong mga salita. At sa mga matututunan namin dito, Panginoon, na mamalakaran namin ito at maisapamuhay namin sa lahat ng aming pagkakataon, lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Samahan mo po kami, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At purihin natin, Panginoon Diyos. At dito sa ating talatang ito ay isa sa very popular na salita. At basahin ko lang din po sa Amplified Version. Sabi dito, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read. Sabi. And ibig sabihin po doon ng read ay meditate on. It day or night, so that you may be careful to do in accordance with all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will be successful. The word nandun, ang ating buhay ay nagpapakita po na sabi nga po ng kaugnayan dito sa ating buhay. At dito po sa Joshua 1:8, ay alam naman po natin na ito ay bahagi ng aklat ng ni Joshua doon sa lumang tipan. At itong sa Joshua, kilala naman po natin siya, he is the one of the 12 spy. Siya po yung ginamit ng spy ng nila Moses upang tingnan
yung promised land. Dito po makita po natin na sabi nga po, no, ang dito sa lumang tipan na nagsasalaysay po sa atin sa isang kaganapan ng pagkatapos po ng pagkamatay ni Moses, ano ho, at ang pagpasok ng mga Israelita sa lupang pangako. No, ang talatang ito po ay isang mahalagang mensaheng ibinibigay po ng Diyos, no ho, hindi lamang po kay Joshua kundi sa atin. Sabi nga po, si Joshua bilang isang bagong leader ng Israelita nung panahong yon, dahil dito po ay sabi nga ay um, nawala na po si Moses. No? Sabihin, siya po ay pumanaw na. Ano ho? At ang aklat na ito po ay naglalaman ng kwento, no? Patungkol po doon sa pagkuha, no, o pag-receive ng mga Israelita doon sa promised land, no po, doon sa Canaan, no. Ito po yung lupain na ipinangako sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Matapos ang sabi nga po ay 40 years, no, na paglalakbay sa disyerto. Ibig sabihin po, pinaikot-ikot sila ng Panginoon doon for 40 years dahil sa katigasan, dahil sa pagsuway. Ano ho? At dito po, si Joshua ang itinanghal na tagapagmana, no ho, ng liderato ni Moses. Ang kanya pong tungkulin ay hindi lamang ang pamunuan ang mga tao sa digmaan, kundi pati na rin ang pagtuturo, no, sa kanila ng mga prinsipyo ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Dito po sa Joshua 1:8, po sinasabi po ng Diyos kay Joshua na ang kautusan, no, o yung batas ay dapat na hindi mawala sa kanyang bibig at dapat niyang nilayan, bulay-bulayin, no, ito araw at gabi. Grabe, ano ho? Araw at gabi. Ano ho? Ano kaya ang ating habit sa ating pagbabasa ng Biblia, pakikipag-usap natin sa Panginoon? Ano kaya ang ating relasyon? Kumusta po kaya ang ating pakikipag-usap sa ating Panginoon? At dito po sa mensaheng ito po ay nagpapakita ng kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang leader at ng buong bayan. Ang pagninilay-nilay po sa kautusan ay hindi lamang isang spiritual na gawain, kundi isang disiplina na masasabi po nating magdadala ng tagumpay at kasaganaan sa kanilang mga buhay, no, sa ating mga buhay. Ang talatang ito po ay nag-uutos na dapat po tayong maging maingat, no, sa pagsasagawa ng lahat ng nakasulat, no, sa Biblia, at na ito ay nagiging kautusan natin, no. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng garantiya ng tagumpay at kasaganaan. Po, ito ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa ating relasyon sa Diyos at sa ating pagsunod sa kanyang mga salita. Kasi sinabing relasyon, no, sabi nga, ano ayun, no, hindi ko man nakikita ang Diyos, no, sabi nga po, pero nararanasan natin siya, nararamdaman natin siya, no, saan? Kung paano natin i-response at kung paano natin ipamuhay ang salita ng Diyos sa buhay natin ito. At dito po sa mensahe po na ito na ating pinag-aaralan ngayon, sa Joshua 1:8 ay sabi nga po, nananatiling mahalaga sa ating panahon ngayon. At sa mundong ito, sabi nga na puno ng distractions at alalahanin. Di ba? Dami nating inaalala, daming mga balakid sa ating buhay. At ang pagninilay po natin o pag-meditate natin sa salita ng Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng direksyon at kapayapaan. Pansinin po natin, pag sinusunod natin yung salita ng Panginoon Diyos, no, nagbibigay po sa atin ng kapayapaan. Isipin natin na yung ating, na itong salita ng Diyos ay ating, sabi nga ay job order natin, o sabihin natin job description natin, no? Ito po ay nagiging gabay sa ating mga desisyon,
nagpapalakas ng ating pananampalataya, at nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may layunin at tagumpay sa paningin ng ating Panginoon Diyos, sa mata ng ating Panginoon Diyos, sa pananaw ng ating Panginoon Diyos. At dito sa ating talakayan ngayon, mismo doon sa ating title, what is reading, sinabi nga po doon is meditation. Ang salitang meditation, sa Hebrew ay haga, sabi nga po diyan, haga, na nangangahulugang pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni, o pagsasalita ng tahimik. Yan po yung pananalangin. Yan po yung pakikipag-usap sa Panginoon. Katulad ng kape, di ba yung meaning ng kape? Ginawa natin yan, na habang tayo ay nagbabasa ng Biblia, masarap po talagang katabi yung kape minsan, di ba? Minsan, bang habang nagkakape ka, habang inaano mo yung lasa ng kape, yung init ng kape, tapos iniisip mo yung may mga realization ka sa pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin po ng kape, kausapin ang Panginoon everyday. Yan po yung pakikipag-usap natin. Pag binasa natin yung salita, hindi lang basta natin binasa, kundi, Lord, ano kaya yung gusto mong gawin ko? Paano ko kaya ito maisa sa pamuhay? Paano ko kaya ito maintindihan? Yun yung pagme-meditate. At dito po sa ating tinatalakay ngayon sa Joshua 1:8, ito pong haga ay hindi lamang simpleng pag-iisip o pagninilay-nilay, kundi isang malalim na proseso ng pagninilay sa salita ng Diyos na nag-uudyok sa atin, na talagang pag-isipan at ilapat natin ang mga turong ito sa ating buhay. Kaya nga po sa lahat na nangyayari sa ating buhay, tingnan natin ano yung sinasabi ng Biblia. Dahil nakapaloob po yan. Makikita natin. Kaya nga po iwasan po natin yung mga masasabi po nating wrong attitudes. Yung natin bilang mga Kristiyano. Ano po yun? Yung pagpapabaya sa salita ng Diyos. Maraming tao po ngayon ang nagiging abala. Abala sa kanilang gawain. At sabihin na po natin na nakakalimutan na po na pagtuunan ang salita ng Panginoon Diyos. Nakakalimutan na po yung pagbabasa ng Biblia, yung pagme-meditate, yung pakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Ang pagpapabaya sa pagninilay-nilay sa Biblia ay nagpapakita po ng kawalan ng pagpapahalaga sa mga aral ng Diyos. Sabi nga po sa atin sa Deuteronomy 6 verse 4 and 5, sabi po doon sa talata, Deuteronomy 6 verse 4 and 5. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh ang ating Diyos, ang tanging Yahweh. 5. Ibigin mo si Yahweh na ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Amen. Isang paalala po sa atin, ito po ay inuutusan ang mga tao. Again, this is commandment. Ibig sabihin, hindi siya option. It's a must. Ibig sabihin, kailangan po nating gawin. Inuutusan po tayo na tayong mga tao na mahalin ang Diyos ng buong puso. Sabi nga doon, buong puso, kaluluwa, at isipan. Tandaan po natin na ang hindi pagkilala sa kahalagahan ng salita ng Diyos ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng maling kalooban at pag-alis ng kanyang mga utos. Papansin po natin na misdirect po tayo. Bakit? Kasi hindi siya naaayon doon sa kalooban ng Diyos. Minsan gusto na nating sige na nga, Lord, papapatawad mo naman ako. Pero dahil sa malakas yung conviction na salita ng Panginoon Diyos, natili ka. Pero doon mo na-realize lang, tama pala yung Panginoon Diyos.
Kung hindi ako sumunod sa salita ng Panginoon Diyos, ano na kaya ang naging buhay ko? Minsan nandun tayo. O kaya nandun naman tayo sa buhay ko. Masyado ako nagpadalos-dalos. Dapat talaga sinunod ko yung salita ng Panginoon Diyos. No? Kaya nga po, diyan tayo papasok minsan. No? Alisin po natin yung maling paghahambing ng tagumpay. No? Maraming tao patuloy na nag-iisip na ang tagumpay ay nakabatay lamang sa mga material na bagay. Dito po sa Joshua 1:8, ito po ay nagtuturo sa atin na ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Na kung minsan, parang ito yung mga bagay na sinasabi nga sa atin sa pananampalataya na 2 Corinthians 5:17. Na ang pananampalatayang ito ay hindi na ayon doon sa mga bagay na nakikita lamang natin. No, kundi sa mga bagay na kung minsan hindi natin nakikita. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na ibinibigay sa iyo minsan ng Panginoon Diyos ng kapayapaan na sundin ang mga bagay nito na kung minsan hindi mo alam kung ano yung direksyon ng Diyos, pero alam mo, ito yung pinagagawa ng Panginoon Diyos. Kaya nga tandaan natin, anumang bagay na ipinanalangin natin sa ating Panginoon na ating sinusunod sa ngayon. Kung minsan, bakit Lord, parang nahihirapan ako, tandaan mo, yan ay bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos upang magkaroon tayo ng tamang lakas at direksyon sa Kanya. Upang makita natin ang tagumpay niya. Upang makita natin kung paano ang gagawin niya. Ang pag-iisip na ang tagumpay ay may kinalaman sa kayamanan at katanyagan ay isang maling pananaw na nagdudulot ng pagkabigo sa spiritual na buhay. Kaya nga po maraming Kristiyano ngayon na ang basehan ng tagumpay ay pag ikaw ay may mga material na bagay, nakapupunta ka sa isa, mas maganda pong tingnan. Pero sabi nga po, tingnan din natin, kumusta naman yung spiritual life? Sabi nga, sa gitna ng ngiti, minsan may nakakubling bigati. No, titig ko, minsan, sa gitna ng ngiti, may nakakubling bigati. Bakit? Dahil wala doon ang Diyos. Pero sa anumang tagumpay, sa anumang buhay na meron tayo, kung nandun ang Diyos, ang ngiti niya ay ngiting tagumpay. Bakit? Kasi sa bawat pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos, may kapayapaan. At may ginhawa. Dahil alam mo, sa Diyos ka nagsusulit. Dahil sabi nga po, ang kawalan ng pagsunod, ay pinatutungkulan din po sa talatang ito. At iniuutos po na dapat nating pagnilayan ang bawat salita ng Diyos upang maingat na maisagawa natin ang lahat ng nakasulat dito. Ang kawalan po ng pagsunod sa mga utos ng tagumpay sa ating buhay. Sabi nga po doon sa 1 John verse 2 and 4. Ha? 1 John? 1 John 2 verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Grabe doon, Kung sinasabi mo raw po na nasa kanyang Diyos at mga hindi naman sumusunod sa utos, sabi po doon, sinungaling. Sabi nga po doon, ang sino man hindi sumusunod sa mga utos at katotohanan, ay sinungaling. Kaya nga po mga kapatid, isang panawagan po sa atin ating Panginoon Diyos. Una, karoon po tayo ng disiplina sa pagninilay-nilay. Ang Joshua 1:8 po ay nag-uutos sa atin na pagnilayan po natin ang salita ng ating Panginoon Diyos araw at gabi. Dapat po tayong magtakda ng panahon para dito. Kahit na sa mga simpleng paraan tulad ng pagbabasa ng isang talata bawat umaga, bagay katulad nito, tayo na-attend,
tayo po ay nakakabasa. Ano ho? Bakit nga po? Kasi nga po, kung hindi man tayo nakapagbasa, tayo ay nakakapakinig. Pero mas maganda pa rin makapagbasa tayo. Maging daily habit natin pagbabasa ng Biblia. Ano ho? Dapat po tayong magtakda ng panahon. No ho? At dito, no, ay pagnilay-nilayan natin. Ano ho? Ang pagninilay po natin ay hindi lamang pagbabasa, kundi pag-unawa, pag-angkop ng mga turo ng ating buhay. Minsan ang lalalim po ng salita. Pero tandaan po natin, sabi nga ay pag gusto, may paraan. May Google. Ngayon dati kasi kailangan baon mo dictionary. Di ba? Pero ngayon, isang type mo na lang sa Google eh. O kaya mismong word, copy-paste. Sanay naman tayo doon sa copy-paste. Copy-paste natin doon sa Google. Ano ibig sabihin na ito? Yung mga cellphone natin, nagiging isang instrument na rin po yan. Pero gamitin natin sa tamang paraan. Sabi nga, ang mga cellphone natin, kung magagamit lang natin ng tama, magbibigay po sa atin ito ng tamang direksyon. At dito, gawin din po nating habit yung paglalapat ng ating mga nababasa. Hindi lang basta natin binasa, sabi nga, gawin natin ikalawang points yun. Ilapat po natin. Ibig sabihin po ay, paano ba yung ilapat? Isabuhay natin ang aral. Mahalagang, o lakaran natin, yung salita ng Panginoon Diyos. Mahalaga po na hindi lamang natin basahin ang salita ng Diyos, kundi ilapat din po natin ito sa ating desisyon at kilos. Sabi nga, walk the talk. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdadala po ng tunay na tagumpay. Halimbawa po doon sa Colossians 3, verse 23, sabi nga po doon, doon sa Colossians 3. Colossians 3? Yan, Colossians. Verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso sa Panginoon. Buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sabi nga, bago tayo kumilos, bago natin gawin ang isang bagay, bago natin desisyonan, Lord, samahan mo ko. Lord, patnubayan mo ko. Lord, bigyan mo ko ng direksyon. Kung kalooban mo ito, Panginoon, mangyari. At magtitiwala ako, Panginoon. Whatever the outcome, Lord, I know, hindi mo ko pababayaan, hindi mo ko iiwan. Kasi una, ipinanalangin ko ito sa iyo at nagtitiwala ako sa iyo. Kasi nga, the moment na pinagkatiwala natin dito sa Panginoon, wala na po doon yung pagsisisi. Yung the word na, sabi ko na yun. Parang ganun. Hindi po siya ganun. Kasi nga po, ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay isang bagay na ito papaubayan na natin. At yun ang gawin natin point number 3, pagtitiwala sa Diyos. Sa mga pagsubok at hamon ng buhay natin ito, dapat po tayong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga plano. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang, sabi nga, palaging nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa ating relasyon sa Diyos at sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Sabi nga po doon sa Philippians 4 verse 19, hindi po ba? At buhay sa hindi nauubos buhat. Sorry. At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga doon, He will supply all your needs. Sabi nga po, nandun ang provision. Tandaan niyo po, ang Panginoon Diyos, bago siya kumilos sa buhay mo, magbibigay po siya ng isang provision. Minsan yung provision na yun, nakala mo kulang, pero hindi. Step by step binibigay sa iyo ng Panginoon. Bigyan niya sa iyo yung provision. Katulad nung ni Abraham, hindi ba? Si Abraham, noong siya ay papunta doon sa ilang para ialay niya si Isaac, ay sabi nga niya doon, ay sige, tayo ay lumakad. Sabi ng mga kanyang mga tagasunod o kanyang mga alipin, Panginoon, ano pong ating iaalay?
wala naman po tayong dala dahil hindi alam ng mga alipin niya eh. No? Kasi by that time, nung malapit na sila doon sa bundok, pinaiwan lang yung alipin. No, may pinakita doon. Diyan na lang kayo. Pero sa damdamin ni Abraham, masakit sa kanya. Naibigay yung kanyang nag-iisang anak. Pero kung makikita po natin, dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon Diyos, no, sabi nga niya, dahil sa kilala niya yung kanyang Diyos, alam ko, Lord, iniaalay ko itong anak ko sa iyo. No, iniaalay ko ito. Pero alam ko, kung sakali mang ito ay aking iaalay, nasaksakin, alam ko, kaya mo siyang buhayin. Ganon yung pananampalataya ni Abraham kung bakit niya nagawang sumunod. Bakit? Kasi alam niya na sa kanyang lakbayin, hindi siya iiwan, pababayaan ng Diyos. Hindi siya magiging empty-handed. No? Kaya nga by that time noong sasaksakin niya na yung kanyang anak, di ba? Sasaksakin na niya. Nang dumating ang anghel. At sabi niya, wag mo saktan ang iyong anak. No? Alam niyo, at pinakawalan niya doon sa isa. At alam ang isang bagay na maganda ron sa kwentong yun, no? Merong usa, ang hirap siguro, no, hindi pa man ako nakahuli ng usa, pero siguro napakahirap talagang hulihin, napakabilis po kasi imagine nyo, ang takbo niyan is 80 to 90 km per hour, no? Parang kotse, ganun ho, paano mo hulihin yun, no? Tiyak na napakabilis. Tiyak na malakas din po yun. No? Kasi para makatakbo siya ng ganun, malakas. No? That time, may edad na siya. Yes, that time may edad na. Correct. No? Pero alam niyo, nakita niyo yung provision ng Panginoon. No? Yung usa na nandun sa taas na hindi naman nila napansin by that time. No? But because of the provision of God, no? Nandun po yung usa. No? Na nakasabit ang sungay, nagpapakita po na minsan doon sa pagsuway na yan natin, no? O yung mga sanga-sangang yan, no? Ng sungay ay makikita natin yung provision ng Panginoon ay nandoon. Kaya po mga kapatid, isang bagay sa buhay natin na lagi nating alalahanin, hindi tayo dadali ng Panginoon Diyos sa isang bagay na hindi siya magpo-provide at pababayaan niya tayo. He will never. He always be. Kung ginawa niya noon, mas magagawa pa rin yan sa buhay natin yan. Lalo na ngayon na sumusunod na tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sinasabi ng Diyos ay tutugunan niya ang lahat ng mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian. Mga kapatid, sa ating pagtatapos sa aral na ito sa Joshua 1:8, po ay isang paalala na ang disiplina at pagninilay-nilay natin sa salita ng Diyos ay susi sa ating tagumpay at kasaganaan. Inimok tayo na iwasan ang maling kalooban ng pagpapabaya, maling pananaw sa tagumpay at kawalan ng pagsunod. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa ating pagsisikap na isagawa ang katotohanan ng Diyos sa ating buhay. Sipin po natin yung paghahalaman, di po ba? Sa ating mga farmer, no? Sa hardin, ang pag-aalaga ng lupa ay kailangan, di po ba? Kailangan po muna nating ihanda ang aalagaan. Kailangan po itong, sabi nga ay araruhin, lagyan ng compost o pataba at siguraduhin pong may tamang nutrisyon. At sa ating parehong paraan, ang ating isipan at puso ay dapat ding ihanda para sa pagninilay-nilay natin sa salita ng Diyos. Kung hindi natin ito gagawin, mahihirapan tayong tumanggap ng mga aral at mensahe mula sa ating Panginoon Diyos. Kailangan din po natin ng pagdidilig. Sa paghahardin, mahalaga po ang regular na pagdidilig ng mga halaman. Kung hindi natin didiligan ang mga ito, matutuyo at mamamatay ang mga halaman. Sa pagninilay-nilay, ang regular, araw-araw na pag-aaral at pagninilay sa salita ng Diyos ay parang pagdidilig at nagbibigay buhay, sustansya sa ating espiritual na buhay. Dapat tayong maglaan ng oras araw-araw sa pagninilay-nilay upang patuloy tayong lumago. Hindi ba
Kaya nating magbigay ng isang oras. Kaya nga natin makipag-usap sa kaibigan natin over the phone for 1 to 2 hours, 3 hours. No? Init na nun, no? Pero sa Panginoon, bakit hindi? How's your 1 hour? How's your 30 minutes? How's your... Ba't hindi natin siya involved sa bawat nangyayari sa ating buhay? Usapin natin siya sa bawat pangyayari natin sa ating buhay. Meron tayong 24 hours a day. At 8 oras doon ang pagtulog. Bago ba tayo natulog, nananalangin tayo. Meron din tayong oras pagkain. Bago ba tayo kumain, nananalangin tayo. Bago tayo umalis, bago tayo maglakbay, kinakausap ba natin ng Panginoon? And that's how you place God in your life. Sa ating mga anak, ipinapanalangin ba natin? Kinakausap ba natin ng Panginoon? Lord, patubayan mo po aking mga anak. Tinatagubilin ko po sila sa inyo. Naniniwala po ko sa inyong pag-iingat. Ikaw yung Diyos na nag-iingat. Ikaw yung Diyos na nagpo-provide. Sa iyong sitwasyon, inilalagay mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Kabilang din, di ba? Minsan, sa paghahalaman, kinakailangan yung mga tumutubong damo dyan eh. Di ba? At yan, yung mga pag-aalis ng mga damo. Sa hardin, kailangan din nating alisin ang mga damo na lumalabas. Mga damong itong kumukuha ng nutrisyon at espasyo mula sa mga halaman. Yan yung ating mga business. Sa ating buhay, ang mga distractions at negatibong kaisipan ay parang mga damo na humahadlang sa ating pag-unlad sa pamamagitan ng pagninilay-nilay. Matututo po tayo alisin ang mga ito at itutok ang ating isipan sa mga bagay na makabubuti. Hindi masamang maglibang, pero maganda rin. Tingnan din muna natin sa buhay natin kung nawawala na ba ang Panginoon Diyos. Sa lahat ng ito na ating gagawin, sino po ba ang aani? Ang Diyos po ba? Hindi. Tayo din. Pero aani rin ng Diyos. Aani siya ng papuri. Dahil sa buhay natin, kung siya ang itinataas natin, siya ang kapupurihan sa ating buhay. Tunay nga na siya ay lingkod ng Diyos. Kaya nga po ang bunga ng ating pag-aalaga sa hardin ay masaganang ani. Kapag tayo ay naglaan ng oras para sa pagninilay-nilay at pagsunod sa salita ng Diyos, makikita natin ang mga bunga nito sa ating buhay. Tagumpay, kapayapaan, at kasiyahan. Ang mga aral na ating natututunan ay nagiging gabay sa ating mga desisyon at nagdadala po ng kasaganaan sa ating spiritual na paglalakbay. Ilang mga inspirational quotes ang gusto ko pong iwan. Mga paborito kong mga quotes. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, sabi doon, God's word is not just be read. It is to be chewed, digested, and lived. No? Kaya tulad po ng ating talata sa Joshua 1:8, ang salita ng Diyos ay dapat pong maging pagkain sa ating puso. No? Ang salita ng Diyos, pagkain po yan sa ating puso, sa ating kaluluwa. Hindi basta basahin lang. No? Sabi nga ni Craig Groeschel, no? Sabi niya doon, when you meditate on God's word, you don't just learn about Him. You learn to hear Him. No? Pagka po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, makikita na po natin paano nga ba nakikinig. Dati, weirdo ko doon. Paano nila napakikinggan ng Diyos? Ba't ako hindi ko mapakinggan ng Diyos? No, pero nung nagbabasa na ako ng salita ng Panginoon Diyos, ganito pala. Kasi nangungusap na yung Panginoon Diyos sa'yo. Doon mo na siya napapakinggan. Kasi nga po, lahat na ng direction, nakikita mo. Kasi nga, nakababad ka sa salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga po, success in God's eyes isn't about what you achieve, but how closely you walk with His Word. No? Yun po yun. Tulad ng sinasabi ng Joshua 1:8, ang tunay na tagumpay ay ang pagsunod sa kanyang kalooban. And that is the best, no, na magagawa natin sa ating buhay. Sabi nga rin ulit, Charles Spurgeon ulit tayo, no? A Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't
No, ibig sabihin po, ang pagmumuni-muni sa salita ng Diyos ang nagpapanatili sa atin na maging matatag sa gitna ng anumang pagsubok. Sabi nga rin po nung isang quote ni Joyce Meyer, no? Your spiritual growth depends on two things. Ano raw po yun? How much you let the Word of God speak to you, no? Paano ba natin ito uh, uh, pinahahalagahan, ano? And how much you let it change you. Yan po yung dalawang bagay. Paano natin ito pinahalagahan at kung ano ang pagbabago nito sa ating buhay. Sabi nga po, walang saysay ang pagninilay kung hindi ito nagdudulot ng pagbabago sa puso at gawa. Kung puro salita ka lamang pero hindi mo naman ito sinasagawa, ano ang saysay nito sa buhay natin? Sabi rin po ni Thomas Watson, meditation is the soul's perspective glass. No? Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay, nakikita natin na ang buhay ayon sa paningin ng Diyos ay hindi sa ating sarili. Yan po ang buhay. The more you soak your mind in Scripture, the more it reshapes your desires, priorities, and purpose. Sabi po yan ni John Piper. No? Tulad po ng hardin, no? Ating pong kaninang binanggit, ang salita ng Diyos ang nagpapayabong sa ating spiritual na buhay. Sabi rin po ni dito sa ating talata, you don't conquer the promised land by your strength. Your conquer is by His word. No? Paano natin makukuha yung mga pangako ng Diyos? Sabi nga, ang tagumpay ay regalo ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Pag sinimulan na natin sumunod sa utos ng Panginoon Diyos, yun na yung tagumpay. If you don't want to hear God's voice, no, it's a failure. But if you want to hear God's voice, no, read His word out loud. If you want to hear Him louder, meditate on it day and night. Ang pagninilay po ay nakikipag-usap sa Diyos ng walang, sabi nga, hinto. Sabi rin po ni A.W. Tozer, your life will follow what your heart is fixed upon. Fix it on Christ. Siya po ang ating tingnan. Siya po ang tala na nagbibigay sa atin ng direksyon upang makita natin ang kaligtasan. Upang matamo natin ang kaligtasan. Ang disiplina at pagninilay ito ay nagtuturo sa ating mga puso ng pagtuon natin sa ating Panginoon Diyos. Tandaan po, the Bible is God's love letter to you. Don't just skim it. Marinate it. Let it transform you from the inside out. Ano po? Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid, naway magsilbing inspirasyon po sa atin ang aral na ito. Mula po dito sa ating pinag-aralan mula sa Joshua 1:8 na pinamagatan po natin the discipline of divine meditation. At gayon naman po, nais ko pong pagkaloob ang nalalabing oras para sa aking Sister White, no, para sa kanyang meditation. God's morning muli, mga kapatid. Ito pong ating napag-aralan na ito ay hindi lang po, sabi po dito ay hindi lang ito pong meditation ay isang utos ng ating Panginoon sa atin sapagkat commandment. Ang alam naman po natin na ang isang utos ay hindi dapat natin suwayin sapagkat ang utos ng hari ay hindi nababali. Sabi po, ang utos daw ng hari ay hindi nababali. So, dapat po natin pag-aralan araw-araw ang salita ng ating Panginoon. Dapat nating pagnilayan sapagkat ang salita po ng Panginoon ay yun po yung pagkain na pang-spiritual natin. Doon po natin malalaman ang papaano natin
susolusyonan yung mga sitwasyon na meron tayo. Kahit wala po tayong sitwasyon na kinakaharap, dapat po meron tayong salita ng ating Panginoon araw-araw. Maglaan po tayo ng oras araw-araw sa pagbabasa at pagninilay ng salita ng ating Panginoon. At maghanap po tayo ng tahimik na lugar kung saan tayo makakapag-focus at makakapag-usap sa ating Panginoon. Then, ito po ay kung ano man po yung ating matututunan, mababasa doon sa ating pag-aaralan na salita ng ating Panginoon, dapat po natin itong maisapamuhay. Hindi po sapat na magbasa lang tayo. Ang mahalaga po ay pagsasabuhay ng mga aral na natututunan natin sa Biblia. Ito po ay dapat nating lakaran o dapat nating gawin sapagkat ito po ay isang utos ng ating Panginoon. Tapos magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Pagtiwalaan po natin ang anumang nababasa natin sa Biblia. Magtiwala tayo sa Diyos, nagagabayan niya tayo sa ating mga desisyon at sa ating mga aksyon. Huwag po tayong matakot sa mga hamon at pagsubok sa buhay sapagkat ang Diyos ang kasama natin. At ang huli dapat po ipagdasal natin na anuman ang loobin or anuman ang gustong ituro sa atin ng Panginoon ay ating makayanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pagdadasal po kasi idalangin natin na bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan at lakas upang maisagawa ang kanyang kaloob. Ang kaloob niya sa atin, yung nalalaan niya sa atin. Kasi bawat isa po sa atin, unique po ang pagkakagawa. Bawat isa po merong kayong kapalaran. Hindi kayo pare-pareho. Kung Merong purpose. May purpose. Kung ngayon ay yung kaibigan mo or yung kapitbahay mo, ibinigay na ng Panginoon ng pagpapala sa kanya. Huwag kang titingin doon sapagkat ikaw ay may sarili kang pagpapala, hindi pa nga lang siguro season mo, hindi ka pa namumunga or hindi pa para sa iyo. Kasi pag binigay sa iyo ng Panginoon ang pagpapalang gusto mo, maaring ikasama mo iyon. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may purpose. Basta sundin lang natin kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon, kung ano yung natututunan natin sa pagninilay ng kanyang mga salita. So yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at sa pagsama sa amin every morning, every day at mag-ingat po tayong lahat. God bless. Amen. Salamat nga. Tama po yan sa landasing ito na ating tinatahak. Salamat po sa ating lahat. At ngayon, tayo naman po ay shout out naman natin ating mga partner. Mga katuwang natin ngayong umagang ito. Tayo po ay pinangunahan mula po sa Angkan, mula po sa Pampanga. Tayo po ay sinamahan ni kaunahan po natin. Hindi pala. Meron pa pala nandito. Mula po sa Villa Escudero. Ayan. Mula po sa Angkan ng Dalangin Patual. At tayo po ay pinangunahan ni Nay Winnie Patual. Sa mapagpalang umaga po. Sinugundahan din po taman tayo sa lugar ng Bacolod. Sa Angkan, mula po sa Angkan ng Pios. Kasama po natin ang Kuya George. At ganun din dito sa San Pablo, balik po tayo mula po sa Angkan ng Azucena Tanyo. Kasama po natin ngayon si Ate Carmeline Tanyo. Parang nakita ko rin si Brother Arthur. Sige po. At tungo rin naman tayo dito balik po tayo sa Chaong, Quezon. Dito sa Bulacan. Kasama po natin mula po sa Angkan ng Artillaga. Kasama po natin si Nay Marta. Yan. At balik ulit San Pablo. Kasama po natin mula po sa Angkan ng Andal, Artillaga. Kasama po natin si Pastora Pe. Yan. At doon naman po sa Pampanga. Kasama naman po natin si Ate Cindy Mercado. Yan. At yan. Bulacan Chaong Pulit.
kay Nanay Goyi, no? Isang mapagpalang umaga po. Yan, kasama rin namin yan kagabi. Yung mga kasama rin namin kagabi sa Bible study. Ano? At ito na nga po, no? Tama nga ang nakita ko. Yan, kasama rin po natin ngayon mula po sa hindi ko alam kung nasaan ngayon, dahil hindi ko alam kung saan lugar sila ngayon. Kasama po natin si Brother Arthur Tanyo, naway patuloy na ingatan yan sa mga tsunami at alon ng dagat, Yan, kasama natin si Brother Arthur. Yan, sa Tanyo family, Yan, at ito, ini, yan, kagalingan, sabi nga prayer request ni Nanay Goy, kagalingan ni Jezabel Cabello, ano po kaya nangyari, kagalingan po ni Chakinay, yan, mga prayer request, yan, kay Kuya Victor Dalangin, yan, yan, kay Tia Chakinay, kagalingan ni Gloria Alejandrino, yan, mula po kay Ate Gloria rin. This morning. Yan, kasama rin po natin mula naman sa Nonoso family. Kasama po natin si Ate Nela. Yan, at sa lugar po ng Magigiliw, kasama rin po muli natin si Nanay Edna Rosena. At yan. At syempre, mula naman sa Middle East, kasama po natin si Chris Aquino. Hindi po. Kamukha po ni Chris Aquino daw. Yan. Ako nga naman. Si Sister Maria Bunyalos. Ate Maripe. Yan. At si Sister Alma Tatel. Kasama rin po natin. Yan. At syempre ang aking magandang pinsan mula dyan sa Cotabato at aming mga kamag-anak dyan. Shout out. Mula sa Getgano Chua. Family. Yan. Kasama natin si Ate Lilibet. Yan. Aking pinsan. Yan. At sino pa? At syempre ang ating kapatid, aking sister, Sama rin po natin mula po sa Bae, Laguna, Kasama po natin yan. Si Sister Grace, at ang buong family, Biray family. Yan. Kasama po natin. Sister Grace. Syempre ang aking magandang nanay mula naman sa Santa Rosa, Laguna. Ang Getgano Mercado family, kasama po natin. Yan. Salamat po, Nay Goyi. Ayan. At syempre, sa ngalan ng aking pamilya ng aking asawa, binabati ko rin, ang Mandigma Castillo family. Castillo Mandigma family. Yan. At sino pa ba? Yan. Okay. So, purihin natin Panginoon Diyos. At sa araw na ito, tayo po ay nagtatapos at sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, lubos po kami nagpapasalamat sa araw na ito. At sa iyong pagtuturo mula po sa aklat na ito ng Joshua 1:8 na nagtuturo po sa amin na pinamagatan po namin the discipline of divine meditation. Ito po ay nagpapalakas sa aming spiritual na pangangailangan at patuloy na tumutugon upang kami ay magkaroon ng direksyon, patnubay at gabay upang maunawaan namin ang buhay namin ito na naglalayon, Panginoon, na sumunod sa iyong mga tagubilin. Tuloy po namin pinasasalamatan na sa iyong direksyon, Panginoon, ito ay nagbibigay ng kapayapaan. At salamat sa kapayapaang ito na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Tunay na, Panginoon, ang iyong presensya, ang siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan sa lahat ng area ng aming buhay. Sa isip, sa salita at sa gawa, at patuloy na nagkakalob sa amin, Panginoon, ng patuloy na patnubay. Again, O God, sa lahat ng ito, patuloy po namin idinadalangin din ang aming mga kapatid na may karamdaman na aming nabanggit, Panginoon, na kanina mga pangalan, Panginoon, na sila Chakinay, O Lord, sila Kuya Victor, Kuya Chris, O Lord, Corazon Madriaga, at ang bawat isa, Panginoon, na nabanggit mga pangalang ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na humihiling, Panginoon, ng kagalingan. Patuloy po namin idinadalangin na sa iyong patnubay, sa iyong gabay. Lord, wala pong imposible sa iyo dahil ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Jehovah Rapha.
Lord, ang Diyos na siya nagbibigay, Panginoon, ng katugunan sa kagalingan. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga doktor, mga gamot, at mga pagkakataon, Panginoon, upang iparanas mo ang pagmamahal nito. At dalangin po namin, Panginoon, na sa iyong kalooban ay matunghayan, Panginoon, at maunawaan din po, Panginoon, ang purpose mo sa buhay ng bawat isa. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay papuri at pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At ito po ay aming dalangin. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagabay, nagtuturo, at nagbibigay po sa amin ng direksyon. Again, O God, we thank you and we praise you. And this are praying in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.